Magandang araw sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa Binondo, Intramuros, sa may Pasig River Esplanade. Okay? Upang magbibigay preview or highlight paano ang Ilog Pasig mabigyan o nabigyan ng buhay muli. Okay? Pero bago ang lahat, mayroon pong kaganapan dito sa mismong Pasig River Esplanade sa may Phase 3. So andito po tayo ngayon sa Phase 2. At ang sad news, hindi tayo pwedeng pumasok doon or hindi tayo pinapayagang mamasyal doon or manood dahil mayroong malaking kaganapan at mayroong VIP na darating. So dumarating ang ating First Lady upang tunghayan ang napakalaking event na gaganapin dito sa Phase 3 Pasig River Esplanade. So napakaganda po. Yun po ang John's Bridge. Okay? Napakaganda ang malinis na. At tunghayan natin mayroong Coast Guard na nagmasid-masid upang secure ang area dahil meron po tayong bigating bisita ngayon para doon sa gaganaping event. Okay, saya na po dito at take note, hindi po ganun kadami ang dagsa ng tao ngayon dahil sarado po ang Binondo Bridge, Binondo Intramuros Bridge dahil mayroong malaking event. Okay, so na ang hapon or paggabi na, unti-unti nang binubuksan ang mga ilaw at mga fountain sa mismong harapan ng main entrance ng Phase 1 at saka Phase 2 nitong Pasig River Esplanade. Okay, kitang-kita yung kalinisan ng ilog. Wala nang gaanong palutang-lutang ng mga basura at nandito yung Coast Guard pabalik-balik dito sa area upang bigay ng seguridad. Ito yung harapan ng main entrance sa may dinadaungan mismo, sa may harap ng fountain, sa may dinadaungan ng Coast Guard. Ayan sila naka tambay, okay? Nakaong para magbigay ng seguridad sa mismong ilog. Dahil doon sa unahan, gaganapin o doon sa Phase 3, gaganapin yung mismong event mamayang gabi. Ayan yung ating pasyalan. Naglilibot-libot muna tayo bago tayo magbigay ng highlight kung paano na buo itong project ng Pasig River Esplanade. At napakaganda na po para sa recreations, events, and of course ang lumalagong turismo Intramuros. Dahil sa ating research, ang Intramuros, Manila pa rin ang nangunguna pagdating sa mga pasyalan. Andyan pa rin po yung Coast Guard na nakadaong upang secure ang area dahil meron tayong VIP na darating mamaya-maya lang. Napakaganda na po ang Pasig River Esplanade, lalo na pagka itong oras, pag-umpisa na yung buksan yung mga ilaw. Yan, kahit paano, marami pa rin na taong dumagsa kahit walang mga sasakyan na makapasok nitong araw na ito hanggang mamayang gabi dahil nga sa may event. Yan, ang ating sunset, napakaganda ang ating sunset pag ganitong oras. Alright. So ngayon, magbibigay tayo ng preview or highlight papaano
nabuo itong project na ito. Unang-una, noong 1990s, ang Pasig River ay dineclared na talaga as biologically dead. So, wala nang buhay dahil sa matinding pollution galing sa mga industrial waste, galing sa mga household garbage, at sa mga informal settlers malapit po sa o tabing mismong ilog o mismong pinakailog, nilagyan lang ng mga tukod-tukod. So yung mga dumi nila nandoon. So masyado nang bumaba ang kakayanan ng ilog Pasig para masustain ang mga aquatic na buhay tulad ng mga isda. So itong mga waterway dito sa Kalakhang Metro Manila, nagbigay sila ng napakatinding effort, okay, para ma-rehabilitate. Dahil noong 1980s, talagang nag-umpisa silang magbigay ng inisyatibo kung papaano o ilang dekada papaano unti-unti malinis ang ilog. So nagkaroon ng noong 1989, nagkaroon ng tinatawag na Pasig River Rehabilitation Program or PRRP. Okay? So maraming nag-assist na mga authorities para ma-restore ang ilog as ecological health. So bumalik sa dati na pwedeng mamuhay yung mga lamang tubig. Okay? So nagkaroon ng yung tinatawag na piso para sa Pasig noong 1994. Clean and Green Foundation ang mahawak noon, sa pangunguna ng First Lady Amelita Ramos. Okay, si panahon ni President Ramos. So pinangungunahan ang kampanya, nag-raise ng maabot ng halagang 52 million para sa pag-rehabilitate o magbibigay ng matinding effort para malinis yung ilog. At noong 1999, nagkaroon ng nag-establish ng tinatawag na Pasig River Rehabilitation Commission or PRRC. Okay? Para magkaroon ng mag-coordinate sa mga various rehabilitation projects tulad ng waste management at saka relocation, lalong-lalo na po sa mga informal settlers na nakatabi o nakatira mismo sa tabing ilog. Okay. Ang good news, noong 2018, sa panahon na ito ni Pangulong Duterte, sa haba-habang dekada na pag-rehabilitate sa ilog, na-recognize siya. Okay? Ang PRRC na-recognize internationally. Okay? Sa Asia. Asia River Prize Award. So na-acknowledge po ang Ilog Pasig at unti-unting nabigyang buhay ang mga aquatic life tulad ng isda. Okay? At nag-improve na rin ang quality ng tubig. So dahil sa nagiging success itong mga nakaraang mga inisyatibo ng mga nagdaang mga administration, ngayon ay nakapokus tayo sa transforming, okay, sa Pasig River para maging world class attraction. So ito na, itong January 2024, okay, nagkaroon ng tinatawag na Pasig River Esplanade. Okay, ang motto ay Pasig bigyang buhay muli, o ito ay panahon sa Pangulong PBBM. Ibig sabihin, Pasig bigyang buhay muli, PBBM project.
para ma-revitalize ang ilog at makapag-develop ng mga linear parks, walkways, bikeways, mga commercial areas, okay, malapit sa ilog, ma-enhance, lumago ang turismo, okay, ma-promote ang transportation, connectivity papunta sa iba't ibang area sa buong Metro Manila na matatamaan ng Ilog Pasig papuntang Laguna Lake. And of course, makapag-provide ng magandang public spaces para sa recreations. So napakaganda guys. Nitong February 2025, nagkaroon siya ng international support para sa rehabilitation program ng Pasig River. So naka-receive siya ng funding tulad ng United Arab Emirates para mas lalong ma-restore at ma-enhance ang environment ng Pasig River. And of course, magkaroon ng infrastructure. So hindi lang dito sa lokal, tulong-tulong. Sa lokal naman, katulad ng San Miguel Corporation, tumulong sila sa paghukay ng mga dumi sa ilog, mga basura, at sa paglilinis upang ma-rehabilitate itong Pasig River para maibalik sa dating anyo. Napakaganda po ang layunin at ngayon ay nagkakaroon ng unti-unting magandang bunga. Okay? Na-transform ang Pasig River mula sa pagka-polluted ang waterways hanggang sa paglago ng turismo at recreation. So ito ay nag-symbolizing sa success dahil sa collaboration between government agencies, non-profit organization at international partner, environmental rehabilitation. So napakaganda po guys. Ayan, makikita natin unti-unti na pong dinadagsa ang bagong pasyalan itong Pasig River Esplanade. So dahil sa mga pangunguna ng namumuno sa ating bansa, kung talagang seryosohin nila kahit gaano kadumi, okay? Sa politics naman, kahit gaano kakurap, basta masigasig na ayusin o linisin, magkaroon talaga ng magandang success. Okay guys, ikot-ikot lang po muna tayo. Ayan si Meow Meow Meow, napakalaking pusa na naglakwat-sa o nag-entertain dito sa Pasig River Esplanade. So makikita natin walang dumadaan ng Binondo Bridge dahil merong event. Meron siyang kunting pailaw. Eh, napakaganda ang vibrant dito sa Pasig River. Samantalang noon, sobrang itim po talaga ang tubig dito dahil early 2000 nandito na po sa Metro Manila. So, dahil sa effort ng ating mga leaders, ayan, nagkaroon tuloy tayo ng prize award dahil sa na-recognize tayo international kung paano nabigyang buhay muli ang Ilog Pasig. So hindi lang po nagtatapos dito sa Intramuros. Papunta po ito ng Laguna Lake. Dahil siyempre, isang lake po yon, dapat malinis ang ilog para malinis ang lake. Dahil sa Laguna Lake, napakadami pong mga tao na nakadepende sa pamumuhay o pangingisda ng Laguna Lake. So nandun po yung kanilang kabuhayan. Dapat protektahan natin yan na hindi marumihan ang mula sa ilog dahil napakadami pong kabahayan na siyempre hindi maiwasan na kapag paanod ng dumi sa Pasig River.
So kung ganito na ang kinalalagyan, unti-unti magiging tourist attraction ang Pasig River, malinis, and of course sa environment din, okay, nagiging malinis, apektado tayo mga tao. Napakagandang epekto sa ating mga tao na pupunta or naninirahan. Hindi na yung pagka tumawid ka sa tulay, nang didiri ka dahil nakakaamoy ka ng masangsang na amoy, kitang-kita mo yung mga basurang lumulutang, ang itim-itim ng tubig. Okay? So hanggang Laguna Lake po ito, magkaroon ng mga malalaking pabahay, okay? Malalaking parke, at yung tinatawag na sewerage system para bago maitapon yung tubig sa ilog ay malinis na. Tulad nung ginagawa doon sa Dolomite artificial white chicks na mayroong sewerage system para hindi mangamoy ang ating tubig at nabibigyang buhay. Itong nakaraan, dami pong tuwing umaga mayroong namimingwit dito, may nagis ng lambat dito. Ang dami pong nakukuha mga tilapia. Okay? Ang ganda. So, sa tingin ko pwede nang pwede nang kain dahil kitang-kita hindi na tulad dati talaga na maitim ang tubig. So, napakaraming isda na po. Yung huli nila dito tuwing sa umaga. Naghagis ng lambat. Noon kasi nung panahon na patay pa yung ilog, janitor fish lang ang nabubuhay. Hindi nabubuhay ang isda, sobrang dumi. Pero ngayon kahit paano naging maayos na. Okay guys, ayan, napakaganda ang fountain pagka ganitong gabi na. Paiba-iba yung kulay at mga tao ay siyempre andyan nakafocus sa pamamasyal, selfie, kuha ng video para sa TikTok, para sa Reels. Okay, so kaganda ang resulta. Sana bago itong bago mag 2030 ay matapos na yung project para kahit papaano pakinabangan sa susunod na henerasyon. Okay? Kung meron kang 5 years old na anak ngayon, so after 5 years magiging 10 years na, so na mamasyal sa ganitong pasyalan. Dahil magagamit ito tuwing halimbawa New Year, doon mag-celebrate. Andito po tayo ngayon sa Jones Bridge. Nakaharap tayo doon sa Phase 1 at Phase 2. Papunta doon sa pagtawid Binondo Bridge. Yun po yung Phase 3. Andito tayo ngayon sa harap ng Chinatown, sa dulo ng Jones Bridge. Sa harap, ayan, kitang-kita yung vibrant. Ito yung sinasabing vibrant, magandang pasyalan. So, napakahaba po yan, guys. Okay. So, hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat sa panonood. And sana po huwag kalimutang mag-like and share. And of course, para sa mga baguhan, mag-subscribe po. Okay? So, tayo po ay magpapaalam muli. Keep safe and God bless sa ating